Ating mga kababayan. At isang malaking hamon ho yung kinakaharap ng ating bansa pagdating ho dun sa sinasabing krimen sa mga kabataan. Malinaw na hindi lang ho ito usaping pagpaparusa o pagbaba ho ng edad na pananagutan, kundi usapin din ho ng tamang gabay sa loob ho ng pamilya o paaralan, gayon din ho sa community. Kaya nga sinasabi, it takes a village to raise a child. At yung sinasabi, ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan pa rin. Ngunit nasa atin hong nakakatanda yung sinasabing responsibility na akayin ho yung ating mga kabataan sa tamang landas. At para bigyan ho natin ng linaw, nasa kabilang linya ho natin si Registered Psychology Certified Specialist in Counsel, Psychology Child Psychotherapist at isang kilalang play therapist, Dr. Lilian Gue. At Doktora, magandang umaga ho. Live po tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Si J. Martin ho ito. Hello, good morning Jay at good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat na Sabadong Tagulan. At Doktora, kumbaga yung buong bansa ho natin ay nagulat ho dun sa premeditated o pinagplanuhang sinasabing school shooting dyan ho sa Tacloban. Mula ho sa pananaw ng isang child psychologist, paano ho nagagawang magplano ng isang 14 anyos o yung 15 anyos na bata? Ano ho yung pwedeng mangyari sa utak o mental state nila sa mga sandaling yung doktora? Ang pinag-uusapan natin yung mindset ng isang 14 o 15-year-old na bata na nakapatay. Tama Yes po ba? Nandyan po nakakarakterize natin na itong mga batang ito, very impulsive sila. Kulang sila sa pag-iisip ng future. Wala silang foresight. Nandyan yung distorted na emotional regulation din nila. Kasi dapat sa edad na ito, no, nandyan yung neurological development nila. Pero sa mga pangyayari, nakikita natin na hindi po ito nangyayari. Kulang po sa kanila. At Doktora, kumbaga, bilang isang play therapist ho, alam nating napakalaga ho nitong play at simulation ho dun sa mga bata. Dahil yung mga suspect ho na-expose sa marahas na online games o yung sinasabing online video games, paano ba binabago ng virtual violence ang kakayanan ho ng bata na makiramdam o magkaroon ho ng sinasabing empathy sa totoong buhay? Tama po. Alam mo, Jay, ang paglalaro, no, tulad ko, lumaki tayo sa laro. Play and stimulation, they are the very primary vehicle ng healthy child development. Di ba? Nung maliit tayo, naglalaro tayo. That makes us healthy. Mindset natin healthy. At saka fundamental yan sa pagpapalaki ng isang bata. Nagtutulong sa pag-develop ng mga motor skills natin, di ba? Mga language natin. Ang mga language ngayon, dahil sa mga online games sila, mura na, palamura. Dati hindi, di ba? Sinasabi natin sa kalaro natin, uy, wag ka mandaraya. Pero ngayon, murahan na. Oo. Nandiyan na yung violent na sila kasi nakikita nila na sa computer, iba na, very enticing, very colorful, very mabilis, yung brain development nila, natatamaan na. Hindi na sila yung kagaya dati na nag-iisip, di ba? Simple activities like blocks, nagtuturo ng science. Ngayon, iba na. Naiisip na nila, ito mabilis, ito baril pala, ito paggalit tayo, ito pala dapat gawin natin. So, naapektuhan sila, pati ang kanilang physical na motor skills nila, nagiging iba. Di ba? Imbis na mahilig sila tumalon, tumakbo, ngayon barilan na, kasahan na. At of course, nandyan yung mga napapanood din nila, yung mga environment din nila. At Doktora, may mga ulat din ho kaming natanggap. Nagugat ho yung krimen ay kumbaga matinding bullying o trauma sa eskwelahan. Paano ho nagiging aggression o matinding karahasan yung sinasabing trauma kapag hindi ito naagapan o na-rehab ng maaga itong mga bata? Alam mo po, totoo naman, being a victim ng bullying, kadalasan talaga nagkukos ng aggression sa isang bata. Pero hindi lahat na bata na victim ng bullying pumapatay, di ba? Unless it causes severe trauma sa kanila at prolonged stress, nasa loob nila yung parang, kailangan ako rumesbak. Ito napapanood ko, ito dapat gawin natin di ba? Ito nasa internet. Maliban, hindi lahat ng bata na victims ng bullying nagiging agresibo at pumapatay. Iba lang po. Kasi nandyan po na nawawala na sila, nalulos na nila yung feeling ng safety nila Hindi sila safe kasi victim sila ng bullying. So therefore, walang safe, hindi safe ang mundo. Di ba?
Tapos alam naman natin yung bully at victim cycle. Kung hindi ikaw, kung nabully ka, ikaw din one day magiging bully. So nandyan din yung pent-up anger, galit nila, sama ng loob nila. At siyempre, nandyan yung frequent exposure to explosive temper, tantrums, at saka mga violence. At Doktora, kumbaga para ho dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, mainit ho yung naging debate sa pagbabaho ng age of criminal liability sa edad hong 10 taong at 12 years old do, mula ho sa developmental psychology. Matured na ho ba yung utak ng 10 years old para malaman niyo ho yung sinasabing buong konsepto at seryosong kahinatnan nitong sinasabing krimen? Pag sinasabi mo behavior ng anong ilan taon po? 10 years old to 12 years old ho. Okay. Alam niyo po, ang mga 10 years old to 12 years old, nandiyan pa yun, natututo pa silang lumaki. Natututo pa sila, nag-shift pa sila from family to social dynamics. At diyan pa din nag-uumpisa na magiging binata at mga dalaga sila, di ba? So pag nandiyan ang binaba natin, wala akong sinasabi ayaw ko, hindi, kasi yan po ay sa karapatan ng mambabatas. Alam nila what is right or wrong. Ngunit at the age of 10 to 12, nandiyan pa yung nag-uumpisa sila magiging dalaga at binata. Mako-compromise, magkakaroon sila ng stigmatization at negative identity sa sarili nila. Criminal na ako, mamamatay tao ako. Okay? Nandiyan na yun. Baka maulit, mag-offend na naman sila. Ay, syempre, nako-compromise din ang kanilang growth. At matanong ko lang, Doktora, ano ho yung posibleng maging psychological effects nito kapag ang isang bata ho, halimbawa, ipinasok ko sa loob ng rehas o yung detention, kasama ho yung iba pang mga lumabag sa batas. Makakatulong ho ba ito sa kanilang pagbabago o lalo lang ho sila magiging talamak sa paggawa ho ng krimen? Alam mo, Jay, maganda yung tanong mo. Kasi pag nilagay mo isang bata o minor o sa kulungan, sabay na mga mamatay tao na matured na, nabuo na ang pag-iisip, ay magkakaroon ng severe at permanent psychological trauma yan. Kasi nandyan na yung brain nila, mag-iisip na sila. Tandaan mo, bata pa sila, mai-influence sila ng mga mas mature. Diba? Nandyan na malulos na din nila ang sarili nilang identity at yung opportunity nila to go to school, to adapt to a new environment. And of course, nandyan na magiging depressed din sila. Hindi natin sabihin hindi sila maging depressed. Magiging depressed sila at magkakaroon tayo ng high rates of self-harm or harming others. Of course, nandyan yung chronic mental illness as well. At Doktora... At saka, Jay, sorry, at madalas nahihirapan na sila or inability to reintegrate to the society. At Doktora, nabanggit ko ho kanina, it takes a village to raise a child. Pero sa panahon ngayon ho ng sinasabing smartphones at social media ho, paano nagkakaroon ho ng detachment itong mga bata sa kanilang mga magulang? Kaya mas kumbaga nakikinig ho sila sinasabing nakikinig ho sila sa kanilang mga barkada o yung kanilang napapanood sa internet. Oo nga, di ba? Ang ganda na sinabi, it takes a village. A village means we shared values. May shared values tayo. Nandyan ang physical accountability natin. Nandyan din yung emotional support. Hindi natin pwede sabihin wala. Meron din. Ngunit ngayon, it takes a village and the digital village as well. Kasi ang difference ng traditional it takes a village to raise a child, nandyan yung community, di ba? Yung mga teachers, mga kapitbahay, mga mabubuting ninong, tita, nagtuturo, hindi abusive, di ba? Pero digital village na po tayo ngayon madalas na, meaning to say social media and the internet. So anong klaseng village ang social media, ang digital village? Nandiyan yung unlimited exposure. Meaning to say, hindi natin maiiwasan, hindi natin mababawasan ang exposure ng mga bata to different ideologies, pananaw. Nandiyan yung ibang pananaw, ibang kaalaman nila. Tama pala, magbaril, ganyan pala. Kung mahirap ako, dapat magnakaw ako, okay lang bumaril. Tapos ganun. Iba na talaga digital panahon. Nandyan yung unlimited exposure nila. Nandyan yung mga content na nag-create ng engagement. Tama po ba? Sa kanila. Pwede ito maging educational. Pwede may moral values. Pero meron din mga misinformation at
tungkol sa violence. And of course, nandyan din yung internet provides isolation sa mga bata instead na nakikipaghalubilo sa mga magulang at sa mga mahal sa buhay. At nandyan yung cyberbullying as well. Maisingit ko lang, Doktor, ito. Sa usapin ho ng peer pressure o yung influensya ng barkada, bakit ho mas pinipili ng isang bata na gumawa ho ng krimen o sumali sa gang para lang maging sinasabing cool? Kumbaga, cool yun, maangas yun eh. O matanggap ho ng iba. Kahit alam nilang mali ito, paano gumagana ho yung takot nila o ma-reject o yung ma-isolate, Doktora? Hindi natin pwede sabihin takot sila, ha? Malakas ang kabataan ngayon, malakas ang loob gumawa ng mga bagay-bagay. Tayo mga magulang, mga adult, dapat ginaguide natin. For example, nakikita natin yung isang bata, maliit pa, nakakakita ako 2-3 years old, sinisipa ang pusa. Hindi tawag dyan cute, ha? Tawag dyan, mali din yan, ha? So dapat mga magulang, bata pa, tinuturuan natin ng empathy, tinuturuan natin mga moral values. Dapat sa bahay ay alam niya tanggap siya para hindi na niya ihingi sa labas na tanggapin siya. Kaya ang mga magulang, nandiyan yung gabayan natin sila, di ba? Pag nakita natin may mali, hindi palo, hindi pagalitan, hindi parusa. Intindihin natin saan nanggagaling. Meron ba? Galing ba ito sa school? Galing ba ito sa barkada? Paano niya natutunan ganyan mga values? At turuan natin ang tamang mga values. Na akma sa atin mga Pilipino. Filipino have very, very good values. At Doktora, kapag ba yung isang bata ho ay lumaki dun sa sinasabing broken family o yung sa isang tahanan na palaging may physical na sakitan o sabihin nating awayan, paano ho ito nagiging tinatawag na blueprint o batayan sa kanilang utak na kumbaga yung karasan ay normal na ho na solusyon sa mga problema? Wawa, ang ganda nga, blueprint at naging solusyon. At may sasabihin po ako, sa lahat ng sinasabi ng tao, hindi po ako naniniwala na lahat ng batang lumaki sa broken family ay nagiging masamang tao, nananakit ng kapwa o nagiging violente. Hindi po. Alam natin, Jade, meron tayong mga kaibigan na lumaki sa broken family, ngunit matiwasay at maayos nilang binubuhay ang sarili nilang pamilya. Nasa sa bata na yan. Oo, lumaki ka sa isang broken family. Oo, lumaki ka sa isang pamilya na magulo. Ngunit, meron kang community, meron kang eskwelahan, meron kang mga kaibigan, meron kang mga pinag-aaralan. Lumalaki tayo. Natututo tayo kung anong tama at mali. Nasa sa ating pananaw, nasa sa ating choice gumawa ng tama mali. Hindi po ako naniniwala na lahat ng bata na galing sa broken family ay masama. Hindi po totoo. Dahil ako po mismo, maraming kaibigan na galing broken family and yet they became good parents as well. At panghuli na lang, Doktora, ano ho yung inyong magiging mensahe sa publiko na ngayon ho galit na galit pa rin sa mga batang kriminal? At ano ho yung magiging payo nyo sa mga magulang kung paano ho maprotektahan yung sasabing mental health ho ng kanilang mga anak ngayong taong 2026? Doktora. Alam mo, maganda yung sinabi ng isang mambabatas, no? Huwag niyong iwan, huwag niyong iasa ang anak niyo sa gobyerno. Kasi number one, sa iyo siya nanggaling. Number one, anak niyo po siya. Kailangan po kayo at kami, kayo at ang gobyerno nagtutulungan. Tulad for example, kami sa MTRCB, matagal na namin sinasabi patnubay ng mga magulang. May programa kaming tinatawag na Protect. Ibig sabihin, magulang, gobyerno, eskwelahan, komunidad, lahat tayo, gaya kanina nababanggit mo, a community to help raise a child. Dapat isipin natin ang pananagutan ng anak natin, number one, nasa kamay natin. Gabay natin ang gobyerno, gabay natin ang eskwelahan. At kailangan, maski gaano kapagod, alam ko, pagod tayo, pero wag natin i-judge sila. Kung hindi, bigyan natin ng oras, pakinggan sila, intindihin sila, tumawa kasabay nila, at intindihin ang buhay-buhay nila araw-araw. At maraming salamat, Doktora Lilia Gue. Jay, sorry yes po. po. Dagdag ko lang, dagdag. And let us always pray for our Yes, children po. Okay. Thank you po. Okay, maraming salamat, Doktora Lilia Gue, ang ating hong panauhin sa mga oras na to, ang registered psychologist and child play therapist. Maraming salamat, Doktora Lilia, sa oras nyo.
Salamat po. Mabuhay ho kayo. Ayun at ating hong napakinggan si Dr. Lilia Gue. Kumbaga ito ho yung registered psychologist at child play therapist. Kumbaga napakaganda ho ng naging paliwanag nitong si Doktora. Bakit? Kasi yung ilang hong mga kabataan, napansin ho natin, kumbaga napakalaki na ho ng pagbabago talaga. Kamakailan, kung babalikan nga ho natin yung naging controversial na paliwanag nitong si Senator Robin Padilla. Sabi niya, yung mga kabataan ngayon, kumbaga napakahina. Nung panahon ho nitong mga sinasabing millennials, kumbaga iba ho yun. Iba ho yung naging nahubog ho dun sa maagang kumbaga realidad ng buhay. At nakita ho natin yung pagbabago. Para naman ho dun sa mga magulang na naisong kumbaga mailigtas yung kanilang mga anak sa mga gantong sitwasyon o yung paggawa ng krimen. Alagaan ho natin, bantayan ho natin bilang isang magulang, responsibilidad mo na alagaan yung kapakanan ng iyong anak.